Hi guys! It's me again and welcome to my vlog. So for today's video, isasama ko kayo papuntang Bana Hills. So dun sa hindi pa nakakaalam kung ano yung Bana Hills guys, ito yung parang French village dito sa Vietnam. And I really wanted to go there para naman makita ko, diba? And ma-experience ko kung ano ba yung feeling ng nasa, Europa. Chares. Diba? Kasi plano ko naman talagang pumunta sa Europe. Kaya lang, medyo mahihirapan pa ako ngayon kasi nga, nag-iipon pa lang and then I have other plans as well. And yes, ito nga pala yung look ko ngayon, guys. But for that, sa ibang vlog na lang, guys, yung about sa hair. Kasi may ibang video din ako dyan. Itong video na to is intended only sa information about Bana Hills, kung paano ka makapunta doon, kung magkano ba yung babayaran mo, or kung magkano ba yung hotel, kung gusto mo magstay sa hotel, di ba? Kasi nagstay kami ng hotel, guys. Sinorpresa ako ni Dodong. Chares. So, yun na nga, from downtown, papuntang entrance, actually, nabayaran namin is around 300,000. If you convert that, I think it's around 600 pesos. Yeah, 600 pesos. Nag-grab nga pala kami, guys, kasi nga, ayun namin kumamit ng public transpo. Napaka kasi inconvenient and ang daming stops. So, we decided to just book a Grab car. So, pagpunta namin sa entrance, naganap kami dun sa Station 5 para bumili ng ticket papuntang taas. Kasi yung Bana Hills, nasa tuktok siya ng bundok. And kailangan namin mag-book ng ticket para sa railway. Yes, and by the way, it's my first time riding a railway na napakataas, napakahaba. Kasi usually dun sa, yung na-try ko, maikli lang siya and madali lang. Yes, so dito, bago ka makapasok, doon talaga sa entrance, may festival kasi ngayon, guys, about the Korean festival Chuchu, and hindi ko na pinasa yung detalye, nagpicture na ako agad kasi nga napakaganda ng view. And yes, yung binayaran namin sa ticket ng railway, I think around 2,000 ata, 2,000 sa dalawa, so around 1,000 each. Yes, and medyo kamahalan nga lang siya kasi nga 'di ba, para sa mga turista naman talaga to. And if kung local like Vietnamese ka, of course, mura lang naman. Yeah, para lang to sa mga turista na dumadayo, mas mahal, 'di ba? I think it's the same naman talaga kahit saan, 'di ba? Yes, and makikita mo yung ticket 900,000, 100,000. 100,000 usually, 100,000 para sa mga bata. Pero sa mga adults, usually 900, 1 million. Yes, and ang daming nagpipicture dito, guys. Yes, so dapat kung gusto nyo, pumunta kayo dito ng maaga kasi sa hapon kasi ang dami-daming tao. So, hindi na kayo makakapagpa-picture. Yes, and ito nga pala yung view namin. Ang daming bundok, 'di ba? Ang daming green, napakaganda and napaka-peaceful. Ang ipapakita ko sa inyo, of course, yung sa loob. Yes, kailangan namin pumunta sa taas para bumili ng tickets and para mag-check-in. So, yun nga palang nabayaran namin, guys, sa tatlong araw, tapos 2 gabi, dun sa Bana Hills is around $150. Yes, medyo kamahalan nga siya kasi yung binook niya kasi is king bed. And yung king bed, di ba, alam niyo naman, pag malaki yung room, medyo mahal-mahal. So, yun na nga, ito na yung view dun sa loob, guys. Kung gusto nyo mag-take ng pictures, Instagram, di ba? So, sa mga taong mahilig talaga sa mga photos, I think this is the best place for you. Kung hindi pa natin afford pumunta ng Europe, di ba? Diba, yung sa France kasi, guys, is mahal, diba? Mahal yung tickets, ganun. So, kung gusto nyo munang ma-feel yung vibe before kayo pumunta doon, dito na muna kayo kasi mas cheaper and mas malapit sa Pinas, diba? But eventually, of course naman, pangarap ko naman talaga pumunta sa Europa. Pero sa ngayon, kailangan ko muna mag-save kasi nga may mga plano din naman ako. And may mga plano kaming dapat talagang unahin. So, dito na muna kami sa Asia nagta-travel. Pero I know na makakapunta din kami ng Europa and it's not really impossible kasi given the fact, yes. And by the way, guys, nagsakay na kami ng parang sasakyan papuntang hotel. Yes, and
free lang naman yan guys kasi napakalaki ng binayaran namin. And we were expecting na may free na breakfast na agad. Pero dito, the next day pa. So nagbayad kami ng breakfast. Yung breakfast guys is 400,000. So 400,000 I think yung nabayad ko in baht is 800. So 1,300 ata. 1,300 pesos. Yes, sa dalawang tao na yan. So, usually, I think around 600 pesos each yung breakfast. Yes, napakasarap naman talaga ng breakfast din nila. Kompleto na, may mga kung anong gusto mong breakfast, like Vietnamese pa, or Westerner, or European, kasi may mga German sausage sila. And ito nga pala yung railway, guys. And napakataas talaga niya. Napakahaba at napakatagal namin nakapunta dun sa tuktok. Which is good kasi nga, nagliwaliw lang kami. Tapos nag-enjoy sa view, diba? Napakaganda ng view. And if you want to take photos, of course, kailangan talaga natin mag-take ng videos and photos kasi memories, guys. Kasi makakalimutin tayo eh. Yung iba naman, siya kasi hindi siya mahilig mag-take ng videos ngayon kasi nga long story. Chares, long story. Ito nga pala yung view, guys, ng railway. Chares, diba? Bundok-bundok na siya, guys. And napakayaman talaga ng Vietnam. Napakarami nila ng and yung nabayaran namin sa railway, iba din yun sa hotel. Yung hotel lang siya, yung breakfast. Yes. And yung hotel nga pala guys, ika-cover ko na naman sa panibagong vlog, yung kung ano yung nasa hotel at kung ano yung nasa Bana Hills. Sa ngayon, in-explain ko muna sa inyo kung magkano yung babayaran nyo kapag nanggaling kayo sa downtown papuntang entrance, tapos hotel, tapos yung railway. Yung railway, nabayaran namin kaming dalawa is I think 1,700,000. Hindi ko alam kung magkano yun sa Pilipinas o yung magkano yung pag i-convert mo ng peso. Yes. And nandito na kami guys. Nakarating na nga pala kami. Kanina pa ako chika ng chika. But anyways, yes, nandito na kami. And yes, napakalakas maka-Europa vibe nitong place na to. And if you really want to take photos na parang nasa Europe ka lang din, you should come here. Yes, you should. Kasi compared sa France, mas mura dito kasi nga malapit siya sa Pinas. And then, yung vibe, same lang. Malamig din naman dito. Yung pagkain pang French din naman. May mga French food sila, German food, Italian. Parang mix. Yeah, mix. Yeah, I think so. And, yun na nga guys, ano pa ba ibang binayaran namin? I think yung food, medyo mahal talaga siya compared dun sa downtown. Malapit na tumatapos guys. So, I'll see you in my next vlog. I'll do a continuation. Bye-bye!